So, dito na po tayo sa tamrinat. Pero bago tayo magpatuloy sa mga tamrinat na ito, ay meron lang tayong mga iilang mga paalala o di kaya review doon sa nakuha natin na kagaya noong patungkol sa mga damair. Yung patungkol sa mga damair na nakuha natin ay kagaya ng nabanggit natin, pag sinabi nating damair ay siya yung jam'un ng damir. Pag damir, siya yung singular. Yung damair, siya yung plural, yung pangmaramihan. At patungkol sa damair ay meron siyang dalawang uri. Nakuha natin yung dalawang uri. Kagaya ng ad-damair al-munfasila. Yung mga pangtukoy na nakasiparit. Ibig sabihin nakahiwalay. At mayroon tayong mga damair na tinatawag na al-muttasila. Yun naman ang nakakonek. Pero yung mga damair al-muttasila, yung mga nakakonek ng mga damair, mga pangtukoy, ay doon lang natin sila makikita sa dulo ng mga kalimat. Sa mga dulo ng mga kalimat. So, kagaya ng nakuha natin at nandito sa screen natin. Ito po hindi po ito kompleto, meron po itong kulang. Yung sinulat lang natin dito ay yung mga nakuha natin. Pero yung hindi pa natin nakuha ay hindi pa po natin sinali dito. So inshallah subhanahu wa ta'ala sa mga darating na mga susunod na aralin natin ay makukuha natin yung mga ibang kasamahan ng damair na ito. So, dito po sa damair al-munfasil, itong nakasiparit na mga damair pangtukoy, bawat isa sa kanila ay meron silang katumbas na damair na pang-connect. Yung muttasil, kagaya ng ana, ay yung katumbas niya ay yung ya. Parang sinabi mo, kitabi, aklat ko. Yung ana naman ay ginagamit mo bilang ako. Pag sinabi mo ana muslimun, ana talibun, hindi mo pwedeng sabihin talibi, estudyante ko. Yung magiging kahulugan niya ay estudyante ko kung ya yung gagamitin mo. Kadalasan nagiging kahulugan ng mga damair al-muttasil ay bilang pagmamay-ari ng isang bagay, pangalan, tao, hayop. Ito yung dinudugtong bilang upang magkaroon ng may-ari. Yung yung binabanggit mong kalima upang magkaroon siya ng may-ari ay ito yung mga dinudugtong. Dito po pumapasok yung, kung maalala ninyo, yung tinatawag na mudaf at saka mudafun ilayhi is kagaya na sinabi natin, ito po yung isa sa madaling makilala na isang itsura ng mudafun ilayhi, na lahat ng mga kalimat na mayroong nakakabit sa kanila ng mga damair, kagaya ng ya, yung ka, yung ki, yung hu, yung ha, yung na, yung kum, kunna, hum, hunna, yung mga damair na ito, pag nakita mo sa dulo ng lahat ng kalimat, isim, mga pangalan yung usapan natin dito ay automatic halalaman mo na ito ay mudafun ilayhi. Kagaya na lamang ng sadiqi, kagaya ng nandito sa nas, sadiqi, abukum, sadiqi. Yung sadiqi, sadiqun na may nakadugtong sa kanya na ya.
So ito ay mudaf-mudafun ilayhi. Bakit sinabi natin kanina na yung damair muttasil, siya yung may-ari ng isang salita o di kaya isang kalima, kagaya ng sadiqun. Kanino itong kaibigan? Yung kalima na sadiqun, kaibigan. So ngayon, sino yung may-ari ng kaibigan na yan? Kailangan mong dugtungan bilang may-ari sa sasabihin mo sadiqi, kaibigan ko. So ngayon meron ng may-ari yung kaibigan na yun. Hindi pwede dito ikabit yung anak dahil iba na yung kahulugan niya. Hindi na siya yung may-ari. Pag sinabi mo sadiqun ana, kaibigan ako, hindi na siya yung may-ari. Ibig sabihin nagki-claim siya na siya yung pag sinabi mong sadiqun ana o di kaya hindi rin siya formal. Hindi rin siya formal pagdating sa wikang Arabic. Kung hindi kailangan mauna yung ana sa sadiq. Sasabihin mo na ana sadiqun, ana talibun, ana insanun, ana imra'atun, ana tabibun. Taib, so mauuna siya. Hindi kagaya ng muttasila, ito yung magiging may-ari ng isang bagay, pangalan, ganyan. Wadih ba? Naintindihan ba ninyo? So kinakailangang makabisado ninyo yung bawat isa ng mga harf o di kaya kalima na ito kung kailan ito pumapasok at anong magiging kahulugan niya pag siya ay nakakabit sa mga kalimat. Totally, yung mga muttasila na ito, kumakabit lamang po ito sa mga pangalan at saka sa mga gawain. Pero inshallah hindi pa tayo dumating doon sa mga fi'il at dito pa tayo sa mga pangalan. So lahat ng pangalan, pag nakakabit yung mga damair na ito, sila po yung may-ari nung kalima na pinagdugtungan nila. Taib, kagaya ng ukhtuna, pag sinabi mong ukhtun, kapatid ng babae, hindi alam kung kaninong kapatid. Kailangan mo dugtungan kung sino yung may-ari niyan, kung kinakailangan. Kung may magki-claim sa kanya na kapatid niya yan, sasabihin niya, ukhti, kapatid ko na babae. So ngayon meron ng may-ari yung tinatawag na kapatid na babae. O di kaya ukhtuhu, kapatid niya. Ukhtuka, kapatid mo. Ukhtuha, kapatid niya na babae. So magkakaroon ng may-ari. Kung dito naman sa mga bagay, sasabihin mo sayyaratuka. Pag sinabi mong sayyaratun, wala kang nilagay na may-ari. Hindi mo alam kung sino yung. So yung makikinig sa'yo, pag sinabi mo ngayon, ya akhi, sasabihin mo, ya akhi, masalan, akh Dilson. Sasabihin ko, ya akh Dilson, as-sayyara, o di kaya sayyaratun. Ya akh Dilson, sayyaratun. O Dilson, ang sasakyan. Sasabihin ni Dilson, anong meron sa sasakyan? Taib. So, pwedeng kulang yung sentence mo. So, pwedeng sabihin mo na, ya akh Dilson, hadihi sayyarati. Hadihi sayyarati. Ito ay sasakyan ko. So, nagkaroon ng may-ari yung sasakyan. Taib. So, yun po yung khulasa o summarize ng damair na kung saan na-encounter natin dito sa hiwar, conversation ng Darsul Rabi Ashar sa pang 14 na lesson natin at saka sa mga tamrinat na makukuha natin. So, kinakailangan po na ma-memorize ang mga damair na ito mula sa munfasila, mga nakasiparit, at saka muttasila, yung mga kinokonek. Kailangan pong ma-memorize ng bawat isa sa inyo. Taib, hindi po pwede na magpapatuloy ka mag-aaral nang hindi mo alam ito. Marami sa ating mga kasamahan o di kaya marami sa mga talibul ilm na umaabot sila sa medyo scam na mataas na yung napag-aralan. Pero pag tinanong mo patungkol sa damair, hindi niya alam. So, nakakalungkot na umabot ka sa isang level na kahit na lamang yung basic, matatawag nating basic kasi dito pa lang sa aklat na ito,
is napag-aralan na. Paano na lang kung umabot ka na sa mataas na level? So hindi na natin masasabi na hindi mo alam. Dahil sa unang step pa lamang ng pag-aaral mo, mai-encounter mo na yung mga damair na ito. Okay? So napaka-importante po ng pag-memorize ng mga damair na ito. Dahil pag hindi mo ito nakabisado, pag dumating tayo doon sa mga af'al, doon sa mga action, so mayroon naman doon mga kakabit na mga damair. So hindi mo naman alam kung ano na naman yun. Malilito ka. Hindi mo masisiparate yung pangalan at saka yung sa mga gawa. Taib. Dito tayo sa Tamrinat. So, inshallah, sana ay maliwanag yung maliwanag sa inyo yung ating ginawang pagpapaliwanag. Sana ay naintindihan at sana ay mabigyan ninyo ng time yung pagkabisado sa mga damair na yan. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Taib. Dito na tayo sa pangalawang tamrin. Ito ay babasahin ko lamang inshallah at bibigyan natin ng kahulugan. At taib. Yung naam. Thaniyan, iqra waktub. Kailangan siguro natin ng magbabasa dito. Unahin ko na lang sa number 1. Tapos magpapabasa tayo ng ilan. Taib. Raqmul awwal. Nahnu muslimun. Nahnu muslimuna. Allahu rabbuna wal islamu dinuna. Wan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasuluna wal Qur'anul Karim kitabuna wal Ka'batu qiblatuna wal Arabiyyatu lughatuna. Taib. Sabi niya, nahnu muslimun. Nahnu yung ginamit niya dahil muslimun marami. Hindi mo pwedeng sabihin na nahnu muslimun na walang waw at saka nun, pang singular, pang mufrad, tapos yung gagamitin mo nahnu. Na hindi pwede. Kailangan bumabagay yan. Yung damair na yan, kailangan bumabagay sa iyong gagamitan. Nahnu muslimun, muslimun, siya ay jama'. So, kailangan mo ng nahnu. Taib. Hindi rin pwedeng sabihin na ana muslimun. Taib. Kung hindi, ana muslimun. Singular, singular. Mufrad, mufrad. Jama', jama'. Taib. Allahu Rabbuna. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Panginoon natin. Rabbuna, napaliwanag natin yung nahnu at saka yung na. Yung katumbas ng nahnu, yung na. Yung nahnu, nangangahulugan siya ng kami o tayo. Pag hindi ka kasali, kami lang yung kahulugan ng nahnu. Pag kasali ka, ang kahulugan ng nahnu ay tayo. Taib. Allahu Rabbuna, ang Allah ay Panginoon namin. Kung kasali ka, Panginoon natin. Taib. Kung ang Allah ay Panginoon mo, so Panginoon natin yung kahulugan. Kasi pag sinabi mo, pag yung kausap mo ay non-Muslim, sasabihin mo, Allahu Rabbuna, ang Allah ay Panginoon natin. Hindi mo naman siya kasali. Kasi iba yung Panginoon niya. Allahu Rabbuna, ang Allah ang Panginoon namin. Taib. Wal Islamu dinuna. At ang Islam ay ang relihiyon namin. Pag may kasama kang Kristiyano, wag mo na siyang isali. Yung kausap mo, wag mo nang sabihin na ang Islam, ang relihiyon natin. Hindi na relihiyon ng Islam. So, ibig sabihin yung binibigyan natin ng diin dito na yung na at saka yung nahnu ay dalawa yung kahulugan niya. Pag hindi ka kasali, kami, namin. Pag kasali ka, natin o tayo. Taib. Wan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluna. At ang Nabi Muhammad ay rasuluna, yung sugo. Taib, yung sugo natin. Ibig sabihin yung propeta. Hindi, yung nabi, ang nabi ito yung propeta. Ibig sabihin, wan nabiyyu Muhammadun,
at ang Propeta Muhammad ay Rasuluna, yung messenger natin. Wal Quranul Karim kitabuna, at ang Quran kitabuna, aklat natin. Wal Ka'batu qiblatuna, at yung Kaaba ay siya yung kibla natin siya. Doon tayo humaharap pag nagsasala tayo. Wal Arabiyatu lughatuna, ang Arabiya siya ay basa natin, lingwahe natin. Thaniyan, ayna mudarrisukum ya ikhwan? Nasaan ang guro ninyo? Nasaan ang guro ninyo? O mga kapatid. O mga kapatid. Itong ikhwan, walang may-ari kung kaninong kapatid. Kasi sa Islam, pwede mong tawagin kapatid yung kapatid mo sa Islam. Taib ya ikhwan. Walang damir. Kasi hindi naman niya kapatid talaga. Taib ya ikhwan. Pwede rin nalagyan ng damir kung sasabihin mo. Kasi minsan kahit sa basa natin, pag sasabihin mo, Assalamualaikum o mga kapatid, wala kang dinugtong ng mga kapatid ko. Pero pwede mo namang sabihin, o mga kapatid ko, Assalamualaikum, ganyan. Pag nagsasalam ka o di ka nakikipag-usap pa sa kanila. O di ka nagtatanong ka, kagaya ng nandito. Sabi niya, ay na mudarrisukum ya ikhwano. Mudarrisun, nakadugtong sa kanya yung kum. Taib, mudarrisun, pag sinabi, ay na mudarrisun ya ikhwan, pwede. Pwede kang magtanong, ay na mudarrisun ya ikhwan. O di kaya, ay nal mudarrisu. Pag walang kum, ay nal mudarrisu ya ikhwan. Nasaan ang guro o mga kapatid? Pero hindi mo, kung tatanggalin mo yung kum, wala nang may-ari yung teacher. Parang kahit yung ikhwan na tinawag mo dito, hindi nila guro yung teacher. Pero pag ginagyan mo ng kum, ay na mudarrisukum, nasaan ang guro ninyo? Ibig sabihin, estudyante nila yung mga ikhwan na ito yung tinawag mong ikhwan. Pero pag walang kum, pwedeng hindi sila estudyante ng guro na hinahanap mo. Taib, ay na mudarrisukum ya ikhwan. Nasaan ang guro ninyo? Taib. So napaka-importante ng damair. Kharaj al-ana min al-fasli wa dhahaba ila al-mudiri. Lumabas siya ngayon mula sa classroom at umalis patungo ng mudir, patungo sa principal. Taib. Pangatlo, fi ayyi shari'in baytukum? Saan at saang street ang bahay ninyo? Fi ayyi shari'in? Fi ayyi shari'in baytukum? At saang street ang bahay ninyo? Baytukum. Pag sinabi yung fi ayyi shari'in baytun, fi ayyi shari'in baytun, saang street ang bahay? Hindi alam kung kaninong bahay ang pinagtatanong mo. Napaka-importante ng damair. Hindi pwedeng hindi mo lagyan ng damair kasi pwedeng sabihin na may problema yung nagtatanong. Kasi fi ayyi shari'in baytukum? Saang street ang bahay? Kaninong bahay? So kailangan mo dugtungan ng damir kung kaninong bahay yung hinahanap mo. So ngayon, pag may damir, may-ari na yung bahay. Ayna, fi ayyi shari'in baytukum? Saang street ang bahay ninyo? So ngayon, wadih na. Meron na siyang damir. Naging clear na doon sa makikinig sa pinagtatanungan kung kaninong bahay yung hinahanap mo. Sabi niya, baytuna fi syari'i alladhi amama al-mahkamati. Ang bahay namin ay nasa street na kung saan nasa harapan ng mahkama. Yung tinatawag na yung korte. Yung mahkama, yung korte. Taib. Rabi'an, abuna sadiqu ammikum. Abuna sadiqu ammikum. Abuna, ito yung sinasabi natin na yung pag nadugtungan ng damir, meron siyang waw. Minsan naman alif, minsan naman ya. Taib. So yung napag-aralan natin ay
yung waw muna yung nakadugtong sa kanya. Taib. Inshallah darating tayo kung kailan makakadugtong sa kanya mamamagitan sa ab at saka na yung waw, alif at saka ya. So, sa ngayon ay waw muna. Taib. Abuna, ang tatay namin, sadiqu ammikum, kaibigan ng uncle ninyo. Uncle sa side ng tatay. Abuna, ab, pinagsamang ab at saka yung na. Yung na ay siya yung katumbas ng nahnu. Katumbas ng nahnu. Taib. Pwede mong sabihin na al-abu sadiqu ammikum. Ang tatay, pag hindi mo dudugtungan ng na, pwede mong sabihin na al-abu sadiqu ammikum. Ang tatay, kaibigan ng uncle ninyo. Pero hindi alam kaninong tatay. Hindi alam kung kaninong tatay. Kaya lagi nating pinapaalala na yung damair, siya yung may-ari ng kalima na dinugtungan niya. Abuna, tatay namin. So ngayon nagkaroon na ng may-ari yung tatay. Taib. Khamisan, aantum mudarrisun. Aantum mudarrisun. Tingnan niyo yung antum. Ito yung munfasil. Kailangan niyang mauna sa mudarrisun. Taib. Aantum mudarrisun. Kayo ba ay mga teachers, mga guro? Taib. Sabi niya, la, nahnu atibba'u. Nahnu atibba'u. Kami ay mga doktor. Kami ay mga doktor. Sadisan, aantum abna'u al-mudiri? Aantum abna'u al-mudiri? Kayo ba ay mga anak ng mudir? Taib. Kayo ba ay mga anak ng mudir? Dito ay yung mga damair dito ay yung munfasila, nakasiparit, yung antum at saka nahnu. Sabi niya, la, nahnu hafadatuhu. Hindi sabi niya kami ay mga kanyang mga apo. Yung mga apo. Taib. Sabi'an, madrasatuna kabiratun. Madrasatuna kabiratun. Wa madrasatukum saghiratun. So, dito, mapapansin ninyo na mayroong damir na kakabit sa madrasatun. Saan yung na at saka yung kum? Madrasatuna wa madrasatukum. Ang paaralan namin, kabiratun, malaki. Wa madrasatukum, at ang paaralan ninyo, sawiratun, maliit. So, kung wala pong na at saka kum, anong mangyayari? Kung hindi natin alam, kung gusto natin magkwento na yung paaralan natin, paaralan namin, malaki, yung paaralan ninyo, maliit. So, pag hindi mo alam yung damir, pwede kang magkamali. Taib. Sasabihin mo na lamang na madrasatun kabiratun wa madrasatun sagiratun. Walang may-ari yung madrasa. Ano ba yung pwedeng sabihin ng kausap mo? Ano ba yung sinasabi mo? Kaninong madrasa ba yan? Taib. So, uulitin kang tanungin. Nagkikwento ka pero yung kwento mo may follow-up na tanong mula doon sa nakikinig. Kasi walang may-ari kung kaninong madrasa yung tinutukoy mo. Taib. So, yung damir, nakakatulong siya upang magkaroon ng may-ari yung madrasa. Hindi naman ibig sabihin na yung ginamit natin kahulugan nito may-ari. Siya na yung may-ari ng paaralan. Ibig sabihin natin sa may-ari kasi pag sinabi madrasatuna, pag sinabi natin paaralan namin, kahit sa basa natin, pag sinabi mong ito ang paaralan namin, hindi naman nangangahulugan sa iyo yung paaralan. Di ba? So, kahit sa pwede natin siyang gamitin bilang kahulugan. Kasi hindi naman mafhum naman siya. O di kaya naiintindihan naman siya na hindi siya yung may-ari. Taib. Pangwalo, lana hadiqatun jamilatun fi tilkal qarya. Dito, naalala nyo yung li na kabilang sa huruful jar.
Pag sinabi mo, kagaya ng nasa aya na lakum dinukum waliyadin. Waliyadin. Taib. Yung lam doon, harfu jar. Pwede siyang dugtungan ng mga damair muttasil. Pwede siyang dugtungan ng mga damair al-muttasil. Yung mga damair na nakakabit. Yung mga huruful jar na yun, pwede silang kabitan. Kagaya ng alayya, alayka, alayki, alaykuma, alaykum, alaykunna, alayna, ganyan. Tapos, alayhi, alayha, alayhuma, o di ka alayhima, alaykum, alayhim, at saka alayhinna. So, pwede silang pasukan ng damair. So, yung lam doon ay nangangahulugan na kabilang sa kahulugan ng lam doon ay pagmamayari. Pag sinabi mong lana hadiqatun, meron kami. Yun ang kahulugan niya, lana. Lana hadiqatun, meron kaming hadiqa, hardin na, o di kaya park na, tawag nito, maganda. Fitil kalkarya, doon sa baryo. Doon sa baryo na yon, o di kaya sa baryo na yon. Taib. Tasian, akhuna talibun fi kulliyati tib. Akhuna talibun fi kulliyati tib. Ito yung kagaya ng ab na yung akh, kaparehas ng ab, na pag nadugtungan siya ng damair muttasila, ay kailangan may mamagitan sa kanila na waw. So, limited lang ito, hindi masyado mahirap i-familiarize, ab at saka akh. So, pag gusto mong dugtungan ng damair, ay may mamamagitan sa kanila na waw, maliban sa ya. Pag ya po yung idugtong ninyo, yung ya na katumbas ng ana, ay yung hindi mo na kailangan lagyan ng waw. Taib. So, sasabihin mo, abi, akhi, taib. So, ganyan. Akhuna talibun fi kullati tib. Ang kapatid namin, estudyante sa College of Medicine. Pang-sampu, aantum atibbao, kayo ba ay mga doktor? Ba'duna atibba wa ba'duna muhandisun. So yung ba'd ay nadugtungan siya ng yung kalima na ba'dun ay nadugtungan siya ng na. Ibig sabihin, ang iilan sa amin ay mga doktor at ang iilan naman sa amin ay mga engineer. Taib. Pang-11, Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Nabanggit sa aya. Taib. Pang-11, Allahu Rabbuna. Ang Allah ay Panginoon namin. Wa Rabbukum, at Panginoon ninyo. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Ang Allah ay Panginoon namin at Panginoon ninyo. So yung Rabb, nadugtungan siya ng na at saka ng kum. Yung na dito katumbas ng nahnu, yung kum naman ay katumbas ng antum. Taib. Pang-12 ay nadhahabtum ya ikhwan. Dhahabna ila suqi. Saan kayo pumunta, o mga kapatid? Dhahabna ila suq. Dhahabna ila as-suq. Pumunta kami ng palengke o di kaya sa pamilihan. Taib. So ito yung sinasabi ko sa inyo. Kagaya ng dhahaba, ito ay ano ba sa English yung fi'il, action word. So dumudugtong po yung tinatawag na damir na. Meron silang mga sariling mga damair muttasila. Merong iilan na kaparihas doon sa kumakabit sa isim. Pero meron talaga silang mga damair
na kumakabit sa kanila na hindi parehas doon sa mga pangalan. Pero parehas lang sila ng katumbas doon sa Mu'tazila. Parehas lang sila ng katumbas sa Mu'tazila. Kagaya na sasabihin mo, dhahabtu. Yung to doon ay katumbas niya yung ana. Pag doon naman sa isim, sasabihin mo na kitabi. Yung ya doon ay katumbas niya doon sa ana pa rin. So lahat ng mula doon sa asma, sa mga pangalan, at saka doon sa mga gawain, ay may mga damair na kumakabit sa kanila. Pero iisa lang yung binabalikan nila pagdating sa munfasil, yung ana. Taib, isa lang yung pinagkikitaan nila. Yung katumbas na pinangkukunan nila ng kahulugan. Inshallah, mas maiintindihan yan pag mas na fokusan natin yung tinatawag na mga af'al, mga action word. Inshallah, darating tayo dyan, inshallah. Tayo. Dito tayo sa pangatlong tamrin. So, kailangan natin ng participation ng bawat isa, inshallah subhanahu wa ta'ala. Tayo. Sabi dito sa pangatlo, adif al-asma al-atiyah ila ad-damair. Alam na natin yung ibig sabihin ng damair. Ito yung plural o jam'un ng damir, pangtukoy. Kama huwa muwaddihun fil mithal. Sabi niya, adif, dugtungan mo, sabi niya, al-asma al-atiyah, yung mga susunod na mga pangalan. Ibig sabihin, ang mga sumusunod na mga pangalan. Ila ad-damair. Anong ikakabit mo sa kanila? Anong idudugtong mo sa mga pangalan? Ay, yung mga damair. Ano yung mga damair na yun? Kama huwa muwaddihun fil mithal. Kagaya ng may papakita o di kaya may papahayag sa mithal. Taib. Ang mithal ay nagsasabi, baytun, baytukum, baytuna. Ito po yung mithal. Baytun, baytukum, baytuna. Bahay, baytukum, bahay ninyo. Baytuna, bahay namin or natin. Bahay natin kung kasali ka. Bahay namin kung hindi ka kasali. Sa amin lang. Type. So, kagaya ng ammun, ang gagawin ko dito ay ammun. Yung kalima ko ay ammun. Ammukum, ammuna. Ammukum, ammuna. Ammun, uncle ko, uncle, o di kayong tito. Ammukum, uncle ninyo. Ammuna, uncle natin. Type, sino ba yung mag-try? Kasama yung kahulugan na tafaddal ya akh Walid dito sa ya akh Walid, yung kalima na yan. Lisa ako, Madrasatun. Madrasatukum, madrasatuna. Naam, ano po yung kahulugan niyan? Madrasatun. Madrasatun, madrasa natin. Madrasatun, paaralan. Paaralan ninyo. Banggit ano, madrasatun, paaralan. Madrasatukum. Madrasatun, paaralan. Madrasatukum, paaralan ninyo. Naam. Madrasatuna, paaralan natin and namin. Pagkasali ako, natin. Pag hindi ako kasali, namin lang. Yun yung tinatawag natin kanina, dalawa yung kahulugan ng na. Taib. Taib, ahsanta ya akh Walid. Tafaddal li ya ukhti Wahida. Dito sa Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa lugat to, Ustaz? Naam. Lugat to. Lugat tukum. Lugat na.
Lugaton, wika. Lugatukum, wika ninyo. Lugatuna, wika natin. نعم أحسنتي أحسنتي. طيب تفضلي يا أختي حسنة dito sa ibaba ng lugha. Abun, abukum, abuna. نعم Abun, tatay. نعم Abukum, tatay ninyo. نعم Abuna, tatay natin. أحسنتي يعني. جزاك الله خيرا. طيب تفضلي يا أختي ألونا dito sa Assalamualaikum. Uktun ya Sheikh. dito sa Ok. sa itaas. Uktun, Sa itaas po, sa itaas. sadikun, Sa taas ng sadip. Naam. sadik. Sa itaas Okay. ng sadip. Ummu, Naam. ummu. Ummukum, ummuna. Naam. Nanay ninyo, nanay Ummun. natin. Naam. Ummun, nanay. Naam. Ummukum, nanay ninyo. Ummukuna, Ummuna. ay ummuna, nanay natin. Ummun, nanay. Naam. Ummukum, nanay ninyo. Ummukuna, ummuna, Naam. nanay natin. نعم أحسنت يا أختي ألونا. طيب sino pa ba? Abdul Aziz, diyan ka ba? أختي جنيدة, أختي خديجة, المصطفى, Alonto. Ano ba yung mga customer natin? Bakit? Wala si Akdelson. Anda. Sorry kasi طيب hindi تفضلي ko يا أختي خديجة. ألونتو. نعم. Hello? Medyo nag-ano yung boses mo. Kanina yun. Type na. Dito sa Sadiq. Sadiq. Sadiqun, kaibigan. Sadiqukum, kaibigan ninyo. Sadiquna, kaibigan natin. نعم O أحسنت. kaibigan namin. نعم أحسنت يا أختي خديجة. طيب dito sa Uktun, sino ba yung Nur Hanifa? نعم تفضل يا أختي ستي مقدتار. Okton, oktokom, oktona. نعم. Oktona, okton, kapatid na babae. Oktokom, kapatid ninyo na babae. نعم. Oktona, kapatid namin na babae. نعم أحسنت يا أختي ستي مقدتار. طيب سدين. تفضلي يا أختي نور حنيفة. السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته. Sadikun, sadikutum, Dito na sa ibaba. Hindi. Dinun. Dito na sa ibaba niya. Sa kalima na dinun. Ito. Dinun. Dinon, dinukum, dinuna. Naam. Dinun, dinukum, dinuna. Naam. Ano yung kahulugan? Dinun. Kon relihiyon. Naam. Relihiyon. Naam. Dinuk. Inyong relihiyon, dinuna aming relihiyon. Naam. Tayo ahsanti. Pero mas maganda yung damir ay sa dulo na. Relihiyon ninyo, relihiyon namin. Kaya lang yung sa'yo ay parang yung kung sa ng Tagalog yung
tamang grammar ng wikang Tagalog, kung pwede ba yung sa'yo o pwede ba yung yung ginagamit namin. Saan ba doon yung tama? Sino ba yung mga magagaling sa Tagalog dito? Yung sinabi niya na ninyo relihiyon, amin relihiyon. Type. Sa kalima na akun, sino ba yung mga hindi pa nakapag ano? Ukhti Salamiya. Salam. Ito ba yung may-ari ng Indomie? Sino ba yun? Type. Dito po sa akon. Naam, sa akon. 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 Naam. Akona. Naam. Asante. Yung kahulugan niya? Akona ay akukon, kapatid niyong lalaki. Kapatid ninyo na lalaki. Kapatid niyo na lalaki. Akona, kapatid kong lalaki. Ako na. Kapatid naming lalaki. Kapatid namin na lalaki na. Ahsanti ya. Ukhti Salamiya. Type. Dito naman tayo sa pang-apat na tamrin. Sabi dito, iqra. Ayu yawmin hada. May mga tanong dito. Papaliwanag na lang natin ito. Pakinggan niyo po ng mabuti upang maintindihan ninyo. Type. Sa sitwasyon na ito, medyo hindi ko alam kung maiintindihan niyo ba to, pero inshallah sisigapin natin na maintindihan ninyo. Yung makaka-relate lang dito yung may mga background. Pero inshallah, kahit wala kang background, maiintindihan mo ito. Dito sa pang-apat na tamrin, hindi naman to sasagutan, kaya lang faida, para lang sa benepisyo ng pag-aaral. Napaka-importante po ng mga ganitong set up ng katanungan o di kaya pamamaraan ng jumla, paggawa ng jumla, paggawa ng tanong. Pag kagaya ng ayu yawmin, saang araw o di kaya anong araw ito? Ayu yawmin hada, anong araw ito? Pag sinabi mo meron tayong alis, meron tayong lakad, ayu yawmin hada, ayu yawmin hada, anong araw ito? Taib. O di kaya naam. Tapos yung kasagutan niya, hada yawmus sabti. Hada yawmu as-sabti. Ito ay araw ng Sabado. Ito ay pag nagtatanong ka anong araw ngayon, ayu yawmin hada, o di kaya itong araw na to, anong pangalan ng araw, o di kaya anong araw ngayon? Ayu yawmin hada, anong araw ito? Hada yawmus sabti. Ito ay araw ng Sabado. Yung as-sabt ay araw ng Sabado. Yung Sabat ay Sabado. Sa mga Maguindanao at saka sa mga Maranao na medyo malapit sa kanila yung sa translation. Na medyo malapit sa inyo yung kasi parehas lang yung spelling. Pagkabigkas. Yung Sabat, Sabtu sa kanila. Okay. Ay shahrin hada. Pag yung tinatanong mo ay yung buwan, yung shahar, ito yung month, yung buwan. Ay shahrin hada. Anong buwan ito? Anong buwan ito? Hada shahru Rajab. Hada shahru Rajab. Yung Rajab ay ito yung kung saan ay
nandito na tayo siguro sa buwan na ngayon, yung sa Rajab. Pagkatapos ng Rajab ay Sha'ban, pagkatapos ng Sha'ban ay Ramadan na. Allahumma balligh na Ramadan. Tayo. May sino ba yung may nag-post nito eh. Pero parang wala dito. Si Ukhti Suraya. Ilagay na doon sa dua niya na Allahumma barik na fi Rajab wa Sha'ban wa balligh na Ramadan. Nilagay niya doon sa dua. Tayo. Ayu kulliyatin hadhihi. Pag gusto ka magtanong ng college, tapos hindi mo alam, so pwede mo banggitin yung kolehiyo, pero para sagutin ng kausap mo kung anong kolehiyo yon. Ayu kulliyatin hadhihi. Anong kolehiyo ito? Sabi niya, hadhihi kulliyatu at-tijarati. Ito ay kolehiyo ng tijara, business. Type kolehiyo na para sa business. Type. Fi ayyi madrasatin anta? Fi ayyi madrasatin anta? Saang paaralan ka? Saang paaralan ka? O di ka saang paaralan ikaw? Ana fil madrasati al-mutawassitati. Ako ay nasa paaralan ng mutawassita. Min ayyi baladin anta? Anti ya ukhtu. Anti ya ukhtu. Mula saang lugar ikaw? O di ka, mula saang lugar ka o kapatid na babae? Ana minal Yunan. Ana minal Yunan. Ako ay nagmula sa Yunan. Naam. Saglit lang po ha. Wait lang po ha, saglit lang po. Type. Sabi dito, min ayyi baladin anti ya ukhtu. Mula saang lugar ka o kapatid? Ana minal Yunan. Ako ay nagmula sa Yunan. Hindi ko po alam anong ibig sabihin ng Yunan. Anong lugar ito? Ito ay pangalan ng lugar. Sino ba yung nakakaalam ng ano? May nakakaalam ba dito? Ng Parang Greece. Grace po yata. Greece? Opo. Type. Grace. Kasi first time ko makarinig ng yung Yunan ay lagi kong naririnig, pero yung lugar na Grace ba yun? Ay parang ngayon ko lang yan ngayon ko lang narinig, hindi masyhur, hindi palaging naririnig, hindi sikat sa pandinig natin yung lugar na yan. Pero sa Arabic ay lagi na pag nag-aaral kayo, lagi yung
may encounter yung lugar na yan sa mga ibang mga aklat, lalong-lalo na sa mga tarikh, ganyan, sa history type. Importante alam ninyo yung ibig sabihin ng Yunan, kung anong lugar. Type. Sa panglima ay yung ano po, yung pamamaraan ng tanong dito sa itong sa pang-apat kanina ay ito ay isang uri ng tanong na kung saan ay magkabaliktad yung nasa dulo yung hada. Pero pag yung hada at saka hadhihi at saka yung damir na anta, 'di ba dapat nasa unahan siya. Ito ay uri ng tanong na pag sinagot mo ay babalik sila sa normal nila na posisyon. Kagaya ng ayu yawmin hada. Pag sinagot mo siya ay hada yawmus sabt. Tapos yung yawm magkakaroon na siya ng yung yawm dito magkakaroon na siya ng pangalan ng araw. Kagaya ng yawmus sabti. Hada yawmus sabti. Mawawala na itong ayu na yan. Taib. Kagaya ng shahar, ayu shahrin, saang buwan ito? Taib, o anong buwan ito? Ayu shahrin, anong buwan ito? Yan po yung kahulugan. Ayu shahrin hada. Anong buwan ito? So, walang buwan. So, pagdating sa sagot ay ganyan na po yung sitwasyon niya. Mauuna na yung shahar, tapos babanggitin mo kung anong shahar siya. Ito ay pumapasok sa mudaf, mudafun ilayhi. Pumapasok sa mudaf, mudafun ilayhi. Naam. Pero inshallah darating tayo sa iba pang paliwanag ng tamrin na yan. Pero pwede nyo na po itong gamitin sa mga pagtatanong at yung mga kasagutan dito pwede nyo nang gamitin. Tayo, example, magtatanong ka, may nakakita ka ng relo sa kamay ng kaibigan mo. Kung tatanungin mo, ayu sa'atin hadhihi? Ayu sa'atin hadhihi? Anong parang tinatanong, anong ori ng relo na ito? O di ka, anong relo ito? Sasabihin, hadhihi sa'atu Casio. Example. Taib. O di kaya, ayu darajatin hadhihi? Anong motorsiklo ito? Sasabihin mo, hadhihi sayyaratu Honda. Taib. So, naging sayaran, daraja pala. Hadhihi darajatu Honda. Parang binabanggit mo yung brand niya sa dulo. Taib, tafaddal ya ukhti Khadija. Meron ka bang tanong? Assalamualaikum ya Sheikh. Salam. Sheikh, dito po sa alin yun, pwede ba tayong gagamit ng alin? Saan? Kung halimbawa po dito sa amin ay baladin Antioch, which country? Min ay baladin? Hindi ba, yung sa last po. Hindi ba tayo pwedeng gagamit ng aling country o saang country? Depende sa kasi kagaya ng sinabi natin nung una ay hindi tayo master sa Tagalog. Kung sa dating ng sa mga may kaalaman sa Tagalog ay yung mga advance pagdating sa wikang Tagalog ay kung ano yung proper na katanungan na kaparehas nito ay sa tingin mo ay yun yung yung mas tama, yun ang gagamitin mo. Pero pang Bangsamoro, importante maintindihan, yun, doon tayo. Pero kung sa proper ng wikang Tagalog, ay pwede po maiba yung mga binibigkas natin dito na kahulugan. Kung kagaya nung tanong ko kanina kay yung sinabi ni sino ba yung nagbasa kanina ng Dinon, sabi niya, dinukum ninyo relihiyon. So ako, hindi ako makakapagpasya kung
yung tama yung sa akin o yung sa kanya, kasi hindi ko kabisado yung wikang Tagalog. So, pwede siya yung tama sa proper ng wikang Tagalog or pwedeng ako. Taib. Ang importante sa akin ay yung kahulugan ng din at saka yung kum. Yung din, relihiyon, yung kum, ninyo. So, saan doon ang mauuna? Sa totoong wikang Tagalog ay doon tayo. Taib. So, kung sa palagay mo ay yun yung mas magandang tema o di kaya yun yung common na tema ng pagtatanong sa mga ganito sa wikang Tagalog ay pwede. Taib. Wala pong problema. Naintindihan po ba? Taib, syukran ya Sheikh. Taib. Yung iba baka may sila katanungan o di kaya follow up na paliwanag patungkol sa tanong ni Ukhti Khadija. Okay na po siguro ya Sheikh. Taib. Yung kasi yung tinatawag na ay, yung ayo, ito ay parang katumbas ng tinatawag ito ng parang istifham, tanong, ginagamit sa tanong, parang parang sinasabing mahala, parang ganun. Ito naman ay ibang itsura na, ibang kalima, pero magkaparas lang sila ng tanong, ano, yung kahulugan niya ay ano, yung ay. Taib. Taib. Sa pang-5 tamrin, babasahin lang natin ito. Iqra waktub. Taib. Williamu, Eduardo, London, Paris, yung Paris ito yung Paris, Pakistan, Istanbul, yung Pakistan, alam niyo naman yung Pakistan, ito yung Pakistan. Istanbul, ito yung doon sa Turkey, kung hindi ako magkakamali, Istanbul. Ibrahim, ang pangalan, Ismail, Ishaq, Yaqub, yung mga pangalan ng tao. Ayub, Sulaiman, Dawud, Yunus, Idris, Jibrail, Mikail, Fir'aun. Naam. So ito yung mga pangalan na ito. Kung hindi ako magkakamali, ito ay mga pangalan na hindi pang Arab. Kung hindi ako Allahu alam. Pero ito ay mga pangalan na hindi pang Arab. Kaya hindi pwedeng itanwin yung dulo nila. Kung mapapansin ninyo, William, Eduardo, London, mga pangalan, walang mga tanwin. Hindi mo makikita di Ibrahimun, Ismailun, Ishaqun, Yaqubun, Ayubun. So, hindi ka makikita ng tanwin. Kasi yung natatanwin lang ng mga pangalan ng mga Arab, yung natatanwin, Muhammadun, Taib, Khalidun, mga pangalan ng Arab. Ito ay hindi ito mga pangalan ng Arab. Kahit pa mga pangalan ng mga anbiya, mga pangalan ng mga nabi, yung mga ibang mga pangalan dito, pero hindi sila pangalan ng Arab. Tinatawag na ajnabi, yung mga pangalan na ito. Panghuli na tamrin ay sabi niya, Iqra al-mithal thumma hawil al-jumal al-atiya mithla. Basahin mo yung mithal. Saan yung mithal? Ito yung anta dhahabta ila al-madrasati. Antum dhahabtum ila al-madrasa. Antum dhahabtum ila al-madrasati. Naam. Ito yung mithal. Sabi niya, hawil. Pagpalitan mo o di kaya i-convert mo yung jumla al-atiya, yung mga darating na mga sentence ng kagaya doon sa mithal. Kagaya doon sa mithal. Yung mithlahu, yung ho dito ay babalik sa mithal. Parang sinabi mithlul mithal.
طيب anta dhahabta ila al-madrasati. Antum dhahabtum ila al-madrasati. Pansinin ninyo yung dhahabta, meron siyang underline. Ito yung ano dito, highlights. Sa tamrin na ito. Ibig sabihin dito tayo ngayon sa action word na para sa isa at saka para sa marami. Anta dhahabta. So mapapansin mo dito na yung dhahaba, yung asli niya dhahaba, may nakadugtong sa kanya na ta. May nakadugtong sa kanya na ta. Yung ta na yan, fatha yung haraka. Fatha yung haraka. Parati po yung fatha yung ta na yan. Na nangangahulugan is anta. Ikaw po yan, anta. Anta dhahabta. Ikaw ay umalis ka. Ikaw ay umalis ka patungo ng madrasa. Yung ta na yan ay yung katumbas niya yung anta. Parang kagaya doon sa isim, kitabi, kitabuka, yung kaf ay katumbas niya ay yung anta pa rin. Tabi yun ay doon sa isim. Ngayon dito sa fi'il, sa action word. Tabi, anta dhahabta. Tabi, ikaw ay umalis ka. Yung ta dito ay ka. Umalis ka. Ila al-madrasati, patungo ng madrasa. Antum dhahabtum. Ngayon, yung tum naman dito sa dhahabtum, dugtungan yung dhahaba ng tum. So, yung katumbas po ng tum ay antum. Kayo ay umalis kayo patungo ng madrasa. So, meron tayong pang mufrad, meron tayong pang jama. Meron tayong pang singular, meron tayong pang plural. Meron tayong pang isahan, meron tayong pang maramihan. Dito sa pangalawa, sabi niya, anta kharajta. Anta kharajta min al-fasli. Ikaw ay lumabas ka mula sa classroom. Ikaw ay lumabas ka mula sa classroom. Ikaw ay lumabas ka mula sa classroom. Ngayon, gagawin siyang jama. Gagawin siyang jama. Taib. Sasabihin mo na, antum kharajtum min al-fasli. Kayo ay lumabas kayo mula sa classroom. Anta jalasta fil fasli. Anta jalasta fil fasli. Ikaw ay umupo ka sa loob ng classroom. Antum jalastum fil fasli. Kung maaari, yung may mga aklat dyan ay mag-take note po kayo. Taib. Antum jalastum fil fasli. Antum kayo, jalastum ay umupo kayo sa loob ng classroom. Aina dhahabta ya akhi. Aina dhahabta ya akhi. Taib. Saan ka pumunta? Ibig sabihin, saan ka pumunta o kapatid ko? Aina dhahabta. Saan ka pumunta o kapatid ko? Sabi, pag gagawin mo naman siyang pangmaramihan, aina dhahabtum ya ikhwani. So dahil yung dhahabtum, marami na siya, so yung akhi, kailangan mo na siyang gawing ikhwani. Kasi hindi mo pwedeng sabihin, saan o di kaya aina dhahabtum. Saan kayo pumunta? Saan kayo pumunta o aking kapatid? So, isa lang yung kapatid mo, tapos kayo yung ginamit mo. So, kailangan mong palitan yung mga kapatid mo. Gawin mong marami. Aina dhahabtum ya ikhwani. Taib. Limadha kharajta min al-fasli ya waladu. Bakit? Limadha. Ibig sabihin ng limadha, bakit? Ito po yung mga kalimat ay dapat ninyong yung makabisado. Kagaya ng limadha, madha, ma, ayu, mga ganyan. Mga kalimat na pwede makatulong sa pagtatanong, paggagawa mo ng sentence pang tanong. Kaya ng limadha. Type limadha, bakit? Limadha kharajta. Bakit lumabas ka? Min al-fasli. Mula sa classroom. Ya waladu. O bata. Type. Ngayon, pag gagawin mo naman siyang jama, sasabihin mo, limadha kharajtum. Limadha kharajtum min al-fasli
Ya auladu. Ya auladu. Taib. So yung mga kalimat, napaka-importante po. Yung nabanggit natin kanina, yung limada. Bakit? Pag sinabi mahada, ano ito? Taib. O di kaya sabihin mo na, mahada. Ano ito? O di kaya, mada. Ano? Mada. Mada. May limada, may mada, merong mahada. So, dapat alam ninyo yung mga kahulugan noon at familiarize ninyo dahil pwede nyo magamit yung tatlo na yun. Sayang naman yung, kasi kahit sa basa natin ay parang palagi natin ginagamit yung ano, bakit, ano yan. So, kahit na lang palitan mo lang yun ng Arabic niya. Minsan pag may nakausap ka na kaibigan mo, lalong-lalo na yung mga nandito sa Saudi o di kaya sa iba pang country ay kagaya ng limada kasi sa non-formal na tinatawag na lesh, yung mga ganun. Lesh, limada. Ibig sabihin, yung tawag nito, yung parinigin mo yung amo mo ng bagong kalima na pwede siyang sabihin na, uy, parang bago yun Bago, pero bago sa pandinig niya para sa iyo kasi para sa kanila ay yun yung formal, yung limada. Yung lesh, yun yung non-formal na Arabic. At saka yung sabihin mahada, yung dito naman syuhada. Mahada, syuhada. So pwede mong gamitin yun pag nakipag-usap ka sa amo mo o sino man na kasama mo sa bahay, pwede mong gamitin upang masanay ka. Okay? So, yung mga kalimat, may mga kalimat tayo dito, al-kalimat al-jadida, al-hafidu, yung ibig sabihin ng al-hafidu, ito yung ibnul ibn o ibnul bin. Yung hafid, ito yung anak ng anak or anak ng anak na lalaki or anak ng anak na babae. Ibig sabihin, ito yung apo. Anak ng anak mo na lalaki or anak ng anak mo na babae. Taib, ito yung hafid, yung mga lalaki na mga apo. Taib, anak mo ng anak mo na babae or anak ng anak mo na lalaki. Taib. Yung jama' naman ng hafidun ay hafadatun. Hafadatun. Yan yung plural niya, yung jam'un. Yung kulliyatun, yung jama' ng kulliyatun, kulliyat. Yung jama' ng kulliyatun or al-kulliyatu, kulliyat. Taib. At yung mga pangalan naman ng mga kolehiyo ay kuliyatu syariah. Ito yung kolehiyo about sa syariah. Yung kuliyatu tijara, kolehiyo na patungkol sa business. Kuliyatu tib, kolehiyo ng medicine o di kaya dito nag-aaral yung mga doktor, mga nurses natin. Kuliyatul handasa, ito yung kolehiyo para sa mga engineer. Taib, mahkama, yung korte. Taib, al-akh, jam'u ikhwatun wa ikhwanun. Ito na yung sinabi natin dati. Yung akh, yung kalima na akhun, dalawa yung jama' niya. Ikhwatun at saka ikhwanun. Dalawa yung jama' niya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ito ay masyhur na katawagan. Ahlan wa sahlan yung parang sinabi, maligayang pagdating at welcome. Ganyan. Nasrani, ito yung mufrad. Pag sinabi mong jam'un, nasara. Yung jam'un niya ay nasara. Taib. Al-baladu, jam'u biladun. Biladun. Al-balad, yung lugar. Taib, al-balad, yung lugar. Ito yung mufrad niya. Pag ginawa mong jam'un, pang maramihan, biladun. Biladun. Mga lugar. Taib. Yung Yunan, yun kanina yung sinabi nila Grace ba yun? Taib. So, naktafi bihadal qadar. Kung sino man yung may mga katanungan, may suggestion,
may concern, ay pwede po kayong magsalita. Taib. May mga pahabol kayo na gusto